Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte nag-warning at mga alipores galit sa matinding pasabog ni attorney. Matapos mapahiya ang mga alipores ni Duterte sa mga birada ni Pangulong Marcos kasabay sa matinding panawagan na ituloy ang impeachment trial ni Inday. Abay to the rescue ulit itong si Digong. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagobot na punta. Matatandaan na hindi bumenta ang mga paninira ni Duterte na bangag ang Pangulo. Abay heto at magiging diktador na naman si Marcos. Kaya naman birada ni attorney sa pagiging chismoso ni Digong. Ang plano daw ni PBBM ay maging diktador katulad daw ng ama. Saan yan sinabi ni Duterte? Nagrally sila Duterte doon sa Mandawi City sa Cebu, Maisog Rally, at sa kanyang speech doon, sinabi niya, kaya daw gustong i-impeach si Sara ng kampo ni PBBM dahil hindi daw sila mananalo kay Sara. Kaya gusto nilang mabura si Sara dahil kung hindi, mauobliga silang magmarsyalo. Pag hindi raw natanggal si Sara sa impeachment, gusto nilang manatili sila sa pwesto, mag-aala diktador sila. Yun daw ang plano. Ang sinabi ni Digong, sa tingin niya, hindi na bababa sa pwesto si PBBM. Magdideklar na ito ng martial law. Pero pag ginawa daw yun ni PBBM, makakatikim siya ng kaguluhan. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ang sinasabi ni Digong? Hindi daw kasi ito bababa katapos ang pwesto. Naniniwala ba kayo sa warning ni Digong? Sabi ni Buhawi ng Pangasinan, fake news yung matanda na yan. Si Victor C, wala na yan si Duterte, sabog na ang utak. Baliw na yan, sabi ni Rusty Conido. Nakapintanil ka daw Duterte, sabi ni Irog-Irog Ungkoy Amboy. Laos ka na Digong, sabi ni Gurus Pisani, bumalik na kayo ng kung sinday, takaw sa Davao. Sabi ni Tolay Irandio, kaya ba kaswapangan sa kapangyarihan yan, kaya ayaw mong manahimik? Wala na, bangag ka na daw Digong, sabi ni Marta Urusurungan. O ano daw bang nagawa mong maganda para sa Pilipinas, sabi ni Fox Atienza. Kaya ibig sabihin, walang sumasang-ayon dito sa sinabi ni Digong. Pero ako naman, naniniwala ako hindi naman gagawin ni PBBM yan. Alam naman ni PBBM, kapag ginawa niya yan, makakalaban niya talaga ang mamamayan. Hindi na lang si Digong ang iniisip niyan. Ang magiging problema niya dyan, ang mamamayan. Kasi hindi papayag ang mamamayan yan. Katulad din yan nung sinulong nila Romualdez yung Chacha, yung People's Initiative. Ayaw ng tao. Kaya hindi nila naisulong eh. Pero hindi nila ipipilit ang martial law sa tingin ko. Mabigat na desisyon yan. Makakalaban nila dyan ang taong bayan. Kaya yung mga sinasabi ni Digong, ano yun, na naginip yun ng gising, nakapinta nila naman siguro yun. Ano sa tingin nyo? Sang-ayon kayo sa akin? Lalo namang umusok sa galit itong mga alipores ni Duterte matapos ang matinding buwelta ni Attorney Claire Castro. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga? Magplanta ng ebidensya. Nagulantang naman ang kampo ng mga Duterte matapos ang matinding birada ni attorney. Kung noon walang pangil ang PCO sa mga banat ni Digong, abay ngayon nakatikim na at sinampal ng katotohanan itong mga Duterte. Si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. So si Attorney Panelo yung nagsabi, unang-una ang usapan dito ay about the God deserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Attorney, sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya,
At least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, wala tayong problema sa gold reserves natin. Yusek, ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa. Just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman pronouncements, direktiba ng palasyo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month
na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok.